Magandang araw kaibigan. Ako nga pala si DJB ng Barangay Inspiring Stories. At ito ang ating kwento. Itay, dadalo po ba tayo sa reunion ng mga kaanak natin? Tanong ni Lito sa kanyang ama. Hindi na siguro anak. Nakakahiya naman kung pupunta tayo dun. Lalo pat wala naman tayong mayaambag na pagkain dun eh. Pero itay, sabi po kasi ni Warren welcome daw po tayo. Anak, kilala mo naman siguro ang tita Miley mo, di ba? Baka sabihin pa nun na gumagawa tayo ng gulo. Di naman siguro itay, dahil sa family reunion naman yun. Pamilya din naman nila tayo, di ba? Ano po bang masama dun? Dahil basta mahirap lang tayo at sila ay mayaman? Ganun po ba itay? Malungkot na tanong ni Dito. Anak, di naman sa ganun. Pero alam mo naman na sobrang matapobre ang tita Miley mo, di ba? Ayoko lang na makarinig ka ng mga pang-aapi nila at pangmamaliit nila sa'yo. Tatay, malaki na ho ako at kaya ko na po ang sarili ko. Dededemahin ko na lang yan si tita Miley kung sakali. Anak, alam kong gusto mong pumunta sa pinsan mo, pero ayaw ko lang talaga na masaktan ang damdamin mo. Ako, sanay na akong minamaliit nila kasi magsasaka lang ako. Ang pinoprotektahan ko lang ay ang damdamin mo, anak. May tiwala ako sa'yo, subalit na pagdaanan ko din ang mga bagay na yan. Kaya sana naman, makinig ka sa akin. Pakiusap ng kanyang ama sa kanya. Itay, alam ko na ho yan. Hindi lahat ng mga na-experience mo ay ganun din ang akin. Di naman po tayo magkapareho ng damdamin eh. Sige na po, pumunta na lang tayo. May invitation card naman ako eh. Wika ni Lito at agad na ipinakita sa kanyang ama ang kanyang hawak na invitation card. Kaya't walang nagawa ang kanyang ama kundi ang samahan na lamang ang kanyang anak. Agad naman silang pumunta sa reunion ng kanilang angkan. Pinsan, mabuti naman at napilit mo si Tito Rico na sumama at pumunta dito. Bati ng kanyang pinsan sa kanya. Wala naman talagang magagawa yan si tatay kapag ako na ang naglambing. Pabirong sagot ni Lito sa kanyang pinsan. Tito, mano po, pasok po kayo. Agad namang pumasok na sila Lito at ang kanyang ama sa bahay ng kanyang tita. Pagpasok pa lamang nila ay agad silang nakita ng kanyang tita Miley. Rico? Di makapaniwalang saad niya dito at agad na nilapitan ang mag-ama. At sino naman ang nagsabi sa inyo na invited kayo dito? Mataray na saad ng kanyang tita Miley nang malapitan niya ang mag-ama. Magandang gabi po, tita. In-invite po kami ni Warren. Nakangiting sagot ni Lito. Miley, hindi kami pumunta dito para makipag-away. Kaya sana naman, huwag kang magsimula ng gulo. Rumispeto ka naman sa akin bilang nakatatandang pinsan mo. Mahinahon na saad ng kanyang ama na siyang naging dahilan upang mapatawa at mapataas ang kilay ng kanyang tita Miley. At sino ka para utusan ako ng ganyan, aber? Yung mga may tamang trabaho nga, di ako nauutusan basta-basta eh. Ikaw pa kaya na isang magsasaka lang? Sarkastikong saad nito. Tita, huwag niyo naman pong maliitin si Itay. Dahil sa kahit na ganyan lang ang trabaho niya, ay napalaki niya naman ako ng tama at may wastong pagdidisiplina. Mabuti pa po, mag-enjoy na lang po tayo. Reunion pa naman ito ng angkan natin. Suwestyon ni Lito. Wala akong pake kung reunion ba to o hindi. Basta ayaw na ayaw kong nakikita ang mga pagmumukha niyo dito. Miley, ayaw namin ng gulo. Oo nga, tita. Pumunta kami dito dahil sa Fernandez din naman kami. Kaya sana naman po, kahit ngayon lang, ay pagpaliban niyo na lang po muna ang galit at inis niyo sa amin ng tatay ko. Pakiusap ni Lito. Walang Fernandez na mahirap sa angkan na ito. Walang katulad nyo na isang magsasaka lamang. Ano, ayaw nyo ng gulo? Tanong ng kanyang tita. Sino ba naman na magnanais ng gulo sa reunion, Miley? Sarkastikong sagot ng kanyang ama. Tay, suway ni Lito. Aba, wag mo akong sagutin ng may pagkasarkastiko ha. Dahil basura ka lang. Kaya kahit kailan ay di ka nakakaon sa iyong kahirapan eh. Dahil sa iyong ugali. Mahirap na nga, pangit pa ang ugali.
At isa pa ha, may sasabihin ako na kailangan mong magising sa isang panaginip, Rico. Kahit kailan ay di mo mapagtatapos ng pag-aaral yung anak mong si Lito. Lalong-lalo na't magsasaka ka lang. Kaya di na ako magtataka kung bakit mamamatay kayong mahirap. Makaalis na nga, kasi parang nadadapuan na ako ng putik na galing sa inyo. Wika ng kanyang tita at agad na umalis na ito. Medyo nasaktan si Lito sa sinabi ng kanyang tita. Subalit ay di niya ito pinahalata. Akala niya kasi ay masasanay na siya dahil simula pa nung isinilang siya ay puro na lamang pangmamaliit ng kanyang tita at kanilang mga kamag-anak ang palagi niyang naririnig. Nahalata naman ito ng kanyang ama kaya't nilapitan siya nito. Anak, huwag mo nang pansinin ang sinabi ng tita mo, okay? Makakatapos ka ng pag-aaral. Pangako ko yan sa'yo. Pangako ng kanyang ama sa kanya. Okay lang po ako, tay. Wala yun, ano ba kayo? Pagsisinungaling ni Lito. Magsasalita pa sana ang kanyang ama nang bigla na lamang dumating ang kanyang pinsan. Tito, pinsan, okay lang ba kayo? Marami kasing bisita eh. Pasensya na kayo at naiwan ko kayo. Nako, okay lang kami ni Lito, Warren. Sure kayo, Tito? Paninigurado ni Warren. Naku, insan, okay lang kami. Huwag ka na mag-alala. Nakita kami ng mami mo at wala naman siyang ginawang masama. Kasi ikaw naman ang nag-invite sa amin eh. Kaya, tara na? Okay, sige. Salamat naman kung ganun. O siya, mag-enjoy na lang tayo. Suwestyon ng kanyang pinsan na si Warren. At nag-enjoy na lamang silang mag-ama kasama ang kanyang pinsan. Subalit, sa gitna ng kanilang pagsasaya, ay agad itong natigil nang nilapitan sila ni Miley. Warren, bakit ka ba nakikipag-alubilo sa mag-amang yan ha? Galit nitong tanong sa kanyang anak. Mami naman, pwede ba kahit ngayon lang huwag kayong manggulo? Ako na nga lang ang malalapitan nila Lito at Tito dahil sa halos lahat kayo dito ay di nyo sila matanggap. Kahit na sa totoo lang ay kamag-anak pa din naman natin sila. Aba, pinagtatanggol mo pa yung mga hayop na yan, Warren? Huwag na huwag mo akong kontrahin ha. Banta ni Miley sa kanyang anak na siyang naging dahilan upang magsalita ang ama ni Lito. Tama na yan, Miley. Huwag mong papagalitan ng bata. Alis na lang kami para wala ng gulo. Oo nga, tita. Grabe naman kayo. Kung may problema kayo sa amin, kami ang pagsabihin nyo at huwag na huwag nyong itamay si Warren dito. Dagdag pa ni Lito. Mabuti naman at nakaisip din kayo mag-ama na umalis. Kayong nagdadala ng gulo dito eh. At isa pa, kahit kailan, di kayo magiging welcome dito. Dahil sa di na namin kayo kaano-ano. Dahil gaya ng sabi ko kanina, walang Fernandez na mahirap, okay? Kaya, alis na kayo dito mga hampas lupa. Huwag kang mag-alala, Miley. Hanggang dito na lang yung pangmamaliit mo sa amin ng anak ko. Dahil simula ngayon, ay ipapangako ko sa sarili ko maging sa inyong lahat na makakaahon din kami sa hirap. Seryosong saad ng kanyang ama. Papa, alis na lang po tayo. Suwestyon na lamang ni Lito. What? Aba, narinig niyo yun? Si Rico nangako na makakaahon daw siya sa hirap. Nagjo-joke ka ba? Diyos ko, di ka ba nakakain? Ito, kainin mo para magising ka sa katotohanan na kahit kailan ay di kayo aangat, okay? Wika ni Miley sabay tapon ng pagkain sa ama ni Lito. Mami, tara na nga, sumusobra na kayo. Tito, insan, pasensya na kayo ha. Okay lang kami, Warren. Pero itong tatandaan yung lahat. Kaya naming bumangon at papatunayan ko yan sa inyo. Tara na anak, umalis na tayo dito sa lugar na to. Mga mayayaman nga, pero ang mga ugali naman ay parang nasa kalye. Umalis na nga lang kayo, kasi kayo lang naman ang amoy kalye dito. Mga bobo kasi, katulad lang din sila ng ina niyang si Rico. Makakapagpaaral nga ng anak, pero sus, wala namang award na makukuha yan. Kaya pala parang may something. May mga malas pala dito. Yan ang mga sari-saring pangmamaliit ng kanilang mga kamag-anak sa kanilang mag-ama. Kung kaya't agad silang umalis na sa lugar na iyon. Paglabas pa lang ni Lito at kanyang ama sa bahay ng kanyang tita Miley, ay bumuhos na ang kanyang luha. Anak, okay ka lang? Nag-aalalang tanong ng kanyang ama. Okay lang naman ako, tay. Pero grabe naman sila kung makapagsalita.
Akala mo kung anong ginawa natin sa kanila para sabihin nila yun sa atin. Umiiyak nitong sagot. Anak, yun na nga bang sinasabi ko sa'yo, di ba? Kaya kanina pa lang, binabalaan na kita. Pero gusto mo pa din eh. Kaya anak, huwag mo nalang dibdibin yon, okay? Ang mahalaga pa, ay mag-aral ka na lang ng mabuti. Para naman di na tayo maliitin ng mga kamag-anak natin. At sana, iwasan mo na lang sa ngayon si Warren. Bakit ka naman po iwasan si Warren, Tay? Iwasan mo si Warren para naman makapagpursige kang mag-aral. Dahil tuwing nag-uusap pa kayo, talagang magkikita kayo ng tita Miley mo at mamaliitin ka na naman niya. Na siyang magiging dahilan upang baka mawalan ka na ng ganang mag-aral. Itay, ako po ang bahala. Basta't simula ngayon, sisiguraduhin ko po na magsisikap ako sa pag-aaral at tutulungan ko kayo sa pagsasaka po. Ipapangako ko po na masangat po tayo sa kung anumang meron sila ngayon. Seryosong saad ni Lito. Napaluha naman ang kanyang ama sa mga binitawan niyang salita, kung kaya't nagtatakang nagtanong si Lito. Tay, okay lang ho ba kayo? Okay lang ako, anak. Bakit po umiiyak kayo? Hindi ako umiiyak dahil sa mga masasakit na salita na binibitawan nila sa atin. Kundi masaya lang ako dahil sa alam kong nagiging matapang ka na, anak. Kaya harapin natin tong problema nating dalawa. Makakaahon din tayo dito, anak. Opo, makakaahon tayo, itay. Kailangan lang nating magtulungan. Wika ni Lito at nagyakapan silang mag-ama bago sila tuluyang umuwi sa kanilang bahay. Kinabukasan ay maagang gumising si Lito upang tulungan ang kanyang ama sa pagsasaka. Dahil sa mamayang tanghali pa naman ang kanyang klase. At nagkataon naman na dumaan ang kanyang tita Miley sa kanilang pinagsasakahan. Aba, tingnan mo nga naman kung sinong narito sa sakahan ngayon. Pagpaparinig nito. Akala ko ba papaaralin nito ng ama niya at mag-aaral ito para makaahon? Pero tignan mo nga naman, sa putik din naman ang balik. Tita Miley, wala po ba kayong ibang magawa kundi ang makialam sa buhay ng ibang tao? Sarkastikong tanong ni Lito. Excuse me, wag mo nga akong matita-tita dyan. Dahil hindi kita kaano-ano. Baka nakalimutan mo na ang sinabi ko sa'yo kagabi. Miley, pati ba naman bata ay pinapatulan mo? Kung may problema ka, sabihin mo nga sa amin. Ano bang ginawa naming masama sa'yo para pagsalitaan mo kami ng ganyan? Prangkang tanong ng kanyang ama. Oo nga po. Nung bata pa lang ako ay minamaliit nyo na kami. Hanggang ngayon ba naman? Ano po ba talaga ang problema nyo sa amin? Dagdag pa ni Lito. Tinatanong nyo kung anong problema ko? Tanong ni Miley. Kaya tagad namang tinanguhan nito ni Lito at ng kanyang ama. Well, simple lang naman. Ang mga pagmumukha ninyo. Alam nyo, nagdadasal nga ako na sana ay mawala na kayo dito sa bayan eh. Para kahit papaano ay mabawasan naman ang salot. Di ba kayo nahiya na kayo na lang natitirang isang kahig isang tuka sa bayan na to? At isipin mo nga, Lito, noong bata ka pa, nagsasaka na kayo. Hanggang ngayon din, di ba? Di mo alam? Pwes, sasabihin ko na lang. Dahil sa gamanok lang naman ang laman ng kokote ninyo. At hanggang dyan na lang kayo. Dyan na rin kayo ililibing sa putikang pinagtatrabahuhan nyo. Makakaalis na nga. Saad ng kanyang tita. Kung kaya't napabuntong hininga na lamang si Lito at napailing-iling upang pigilan ang kanyang galit. Grabe talaga yung si Tita Miley. Para bang di nang galing sa hirap. Kung makapagsalita, akala mo lumaki sa mayaman ng mga magulang. Naiinis na wika ni Lito. Anak, huwag mo na yung pansinin. At sige na, umalis ka na. Kaya ko naman dito eh. Mag-aral ka na. Suwestyon ng kanyang ama. Okay ka lang ba talaga itay na iiwan kita dito? Mamaya pa naman ang klase ko eh. Sige na anak, kailangan mong mag-aral ng mabuti. At kailangan mong pagtuunan ng pansin ang pag-aaral mo. Nakita mo naman siguro na kahit andito tayo ay minamaliit pa din tayo ng Tita Miley mo, di ba? At di lang ng Tita Miley mo ang nagmamaliit sa atin. Maging ang ibang kapitbahay natin, anak. Paalala ng kanyang ama sa kanya. Huwag kang mag-alala, tatay. Dahil papatunayan ko sa kanila na makakaahon tayo sa hirap. Kaya itay, huwag kang magsasabi sa kanila na nag-aaral ako Dapat ang malaman nila ay di ako nag-aaral para mas magulat sila.
Suwestyon ni Lito. Ikaw ang bahala anak. Basta't kung ano ang maging desisyon mo, ay susuportahan kita. Wika ng kanyang ama. Kung kaya't nang dahil doon, ay mas tinoonan pa ng pansin ni Lito ang kanyang pag-aaral. Subalit ay di pa rin sila na tinatantanan ng kanyang mga kamag-anak. Oy Rico, balita ko nag-aaral pa din yung anak mong si Lito ah. Tanong ng isa sa kanilang mga kamag-anak. Di ko alam eh. Kasi alam mo naman, busy ako sa pagsasaka. Ano? Hay nako, asan yung pangako mo, Aber? Bea, mabuti pa yung umalis ka na lang, dahil marami pa akong gagawin. Anong umalis? Papaalisin mo ako? Bakit? Nahihiya ka ba dahil sa di mo talagang kayang paaralin ng anak mo? Nako, pag nalaman to ni Miley, talagang magpapaparty siya ngayon din. Eh di sabihin mo, wala naman akong pakialam. Ah, ganun. Matapang ka na. Huwag ka nga magtapang-tapangan dahil wala kang ibubuga. Ani ni Bea at agad na tinulak ang ama ni Lito sa putikan. Ilang buwan at taon ang nagdaan ay inaakala pa rin ng kanilang mga kamag-anak na di nag-aaral si Lito dahil di ito kayang pag-aralin ng kanyang ama sa kolehiyo. Subalit, ang totoo ay malapit na itong graduate. Tiniis na lamang lahat ng kanyang ama ang mga pangmamaliit ng kanilang mga kamag-anak. Tatay, alam niyo ba, gagraduate na ako sa susunod na linggo at may good news po ako. Panimula ni Lito. Oo nga anak, napakabilis lang ng panahon no? Ngayon ay gagraduate ka na. At ano naman ang good news mo anak? Tay, gagraduate ako bilang summa cum laude. Naiiyak na saad ni Lito. Bumilog naman ang mga mata ng kanyang ama dahil sa di siya makapaniwala sa kanyang mga narinig. Totoo ba yan, anak? Opo, itay. Totoo po. Kailan ba ako nagbiro sa'yo? Imbis na sumagot ang kanyang ama, ay bigla na lamang itong napaluha at niyakap siya ng mahigpit. Itay? Tawag ulit ni Lito dahil sa nagulat siya sa reaksyon ng kanyang ama. Sobrang saya ko, anak. Dahil sa wakas ay alam kong makakaahon na din tayo sa hirap, mga panlalait at pangmamaliit ng mga kamag-anak natin. Napabuntong hininga na lamang si Lito, sabay sabing, Tatay, kailangan ko pa pong magtrabaho at wag na wag niyo pong sasabihin sa iba ha. Tulad ng pag-aaral ko, ay kailangan nating isikreto ito, okay? Tumango lamang ang kanyang ama dahil sa sumusuporta siya sa kanyang anak. Graduate itong si Lito na di alam ng lahat ng kanilang mga kapitbahay at pati mga kamag-anak. Isang araw, habang si Lito ay tumutulong sa kanyang ama sa pagsasaka, ay biglang dumaan sa kanilang harapan ng kanyang tita Miley. Hay nako, akala ko ba makakagraduate yung anak mo? Hays, sa bagay, katulad yan ng ama. Bobo eh, di tulad ni Warren na anak ko nag-graduate bilang cum laude. Kawawa ka talaga Lito na nagmana ka pa sa tatay mo. Tita Miley, pwede ba? Kung proud ka sa anak mo, magpa-party ka. Huwag yung sa amin mo sinasabi. Kasi di ako naiinggit. Aba Lito, anyari sa'yo? Sumasagot ka na. Akala mo kung sino ka ha? Baka nakakalimutan mo. Nalupa lang kayo at langit ako. Wag na wag mo akong gagalitin. Baka di na kayo makakasaka sa lupain yan. At excuse me, di ako pumunta dito para ipangalandakan sa inyong cum laude ang anak ko. Andito ako para ipakita sa inyo na ako na ang nagmamay-ari ng lupa na to. Wika nito, sabay pakita ng titulo sa lupa na nabili niya na to. Anong gagawin mo sa ngayon, Miley? Paalisin mo kami sa trabaho namin na to? Tanong ng kanyang ama. Parang ganun na nga. May iba ka pa bang idea? Sarkastikong sagot nito. Ang sama talaga ng ugali mo, Miley, kahit kailan. Di masama ang ugali ko, Rico. Sadyang kailangan nyo na talagang mawala sa bayan na to. Pasalamat ka kayo, dahil kayo ang may-ari ng lupang tinitirhan nyo. Baka gusto mo ding ibenta yan sa akin, para naman may pera kayo pambili ng ulam nyo. Kasi wala ka ng trabaho eh. Kawawa naman, baka putik na ang kakainin ninyo. So ano, deal? Walang hiya ka talaga. Alam mo, di pa ako nakakapatay ng tao pero ngayon makakapatay na ako. Nagtatagis pa ang saad ng kanyang ama na siya namang pinigilan kaagad ni Lito. Tay, tama na yan. Umalis na lang tayo. At isa pa tita, ay Aling Miley, huwag kang magpakampante. Dahil bilog ang mundo. Nasa itaas ka pa ngayon.
Alam mo, Lito, alam ko na yung mga ganyang linyahan mo eh. Kaya di ako takot sa anumang mangyari sa inyo ng ama mo. Dahil kung aangat kayo, sana noon pa. Pero wala eh, kaya good luck na lang sa inyo. Hindi ko naman kayo guguluhin kung hindi kayo Fernandez eh. Basta Aling Miley, ito ang tatandaan mo. Aahon kami at baka magulat ka na lang na mas angat pa kami kaysa sayo. Seryosong paalala ni Lito sa kanyang tiyahin at agad nang umalis. Tatay, kailangan kong pumunta sa Maynila para magtrabaho. At huwag kayong mag-alala. Mag-iingat ako doon at mag-ingat kayo dito ah. Panimula ni Lito. Ha? Seryoso ka ba anak? Itay, kailangan natin makabili ng lupa para may masakahan ka. Kailangan ko lang talagang tiisin ng buhay sa Maynila. Alam niyo naman, nakapagtapos na din ako ng pag-aaral ko kaya huwag niyo na akong alalahanin, okay? Basta anak, mag-iingat ka sa Maynila ha. Nag-aalalang wika ng kanyang ama. Kaya't nang dahil doon, ay umalis na si Lito upang magtrabaho at sa kanyang pag-alis ay nakita niyang nakatambay ang kanyang tiyahin na si Miley at iba pa nilang mga kamag-anak na nagtatawanan at pinag-uusapan sila. Subalit ay di niya iyon dinibdib at nilampasan lamang iyon. Pero bigla siyang tinawag nito. Oy Lito, alis ka na? Saan ang punta mo? Tanong ng kanyang tiyahing na si Miley. Di niyo na dapat pang malaman kung saan ako pupunta. Ay, ang init ng ulo oh. Wala naman talaga akong pake kung saan ka pupunta. Bakit nagtatanong pa kayo? Ay grabe Miley, matapang na talaga sa Lito oh. Kantsaw ni Bea. Wag na wag mo akong sagutin ng ganyan Lito. At isa pa, tinatanong lang kita. At bakit ikaw lang ang aalis? Dapat sinama mo na ang ama mong walang kwenta at walang pangarap sa buhay. Saad ni Miley. At tumawa pa na parang demonyo. Alam niyo po, ang mabuti pa ay atupagin niyo na lang sarili niyong mga pamumuhay at baka sa isang iglap lang ho ay mawala lahat. Payo ni Lito. Ay ano ka, manghuhula? Sa bagay, kawawa kasi yan. Walang pinag-aralan, wala pang trabaho. Hays, mamamatay na lang nakakain ng putik. True ka dyan, Miley. At nagtawanan ang mga ito. Kaya't umalis na lamang si Lito at agad na nakipagsapalaran sa Maynila. At di rin nagtagal ay agad ding nakakuha ng magandang trabaho at madali itong na-promote dahil sa graduate kasing summa cum laude. Napakalaki na rin ng kanyang sinasahod dahil sa siya ay halos pumapangalawa na sa may-ari ng kumpanyang pinapasukan. Dahil tuwang-tuwa at sobrang tiwala sa kanya ng may-ari, kaya naman nag-ipon siya ng maraming pera upang mabili ang lupaing sakahan ng kanilang kapitbahay at upang makapagpatayo na din ng kanilang bahay. Anak, proud na proud ako sa'yo. Uuwi ka na ba? Tanong ng kanyang ama sa tawag nito sa telepono. Baka bukas po, tay. At tay, di niyo pa po ba pinuntahan ang pinatayo nating bahay? Tignan niyo po kung okay lang ba yun. Huwag na lang muna anak, sabay na lang tayong titingin pag uwi mo, okay? Bakit tay? Minamaliit ka pa rin ba dyan nila Miley? As usual anak, pero huwag kang mag-alala, okay lang ako. Hintayin na lang kita. Sa kabilang dako naman ay naku-curious si Miley kung sino ang nakabili sa lupa ng kanilang kapitbahay na si Mang Juan. Oy Miley, alam kong magugulat ka sa balita ko sa'yo. Ha? Bakit naman ako magugulat? Napaka-importante ba yan, Bea? Importante ito kasi alam mo ba na ang bumili pala ng lupa ni Mang Juan ay si Lito? Diyos ko, nakarinig pa ako ng balita na graduate pala yan bilang isang summa cum laude. Ha? Paanong graduate? Eh di naman yung nag-aral? Nagtatakang tanong ni Miley. Naku, ewan ko. Basta yan ang sabi nila. Tapos yung bahay na 5-story na yan, sa kanya din yan. Diyos ko, isipin mo, yung taong inaapoy lang natin noon, mas umaangat pa ata sa atin ngayon. Di mapaniwalang wika ni Bea. Alam mo, Tina, baka fake news lang yan. Malabong mangyari yan. Kilalang kilala ko yung mag-amang yan. Paano niya napagtapos ng pag-aaral ang anak niya? Na kahit nga pagkain nila ay di niya kayang tustusan ng kanilang pangangailangan dahil sa magsasaka lang sila. Paganahin mo nga yung utak mo, Bea. Naku, ewan ko sa'yo, Miley. Basta't yan ang mga narinig kong mga usap-usapan sa ngayon. Saka na lang ako maniniwala kapag nakita ko na si Rico ang namamahala ng lupain na yan sa harapan natin. At kapag nakita ko na kung sino ang may-ari ng malaking bahay na yan. Malapit na din kasi yung matapos eh. Basta feeling ko hindi sila yan. Malabong mangyari yun, no? Matigas na saad ni Miley. Ikaw ang bahala.
Basta't pinaalam ko lang sa'yo kung anong mga nakalap kong chismis. Ani na lamang ni Bea at agad nang umalis. Habang si Miley ay naka-curious pa din dahil sa may parte ng kanyang isipan na naniniwala siya, subalit ay di niya talaga matanggap sa kanyang sarili ang mga nangyayari sa ngayon. Hanggang sa dumating ang araw na umuwi na si Lito sa kanilang bayan. Abat nakauwi ka na pala, ang dakilang magsasaka. So ano? Narealize mo na ba na mas mainam dito sa bayan kaysa Manila? Aling Miley, wala akong panahon makipag-away sa'yo. Saad ni Lito at agad na pumunta sa kanyang bahay. Hoy! Ano ginagawa mo dyan? Kapal din ang mukha mong pumunta dyan, no? Di mo yan bahay, hoy! Sita ni Miley, subalit ay tinawanan lamang siya ni Lito. Ito? Di ko to bahay? Hala, sorry Aling Miley ha, pero akin na to. Kawawa ka naman, di mo kayang magpagawa ng ganito. Wika ni Lito, at agad na pinakita ang mga patunay na siya ang may-ari ng bahay. Di naman makagalaw si Miley sa kanyang nababasa, kaya't bigla na lamang siyang nakapagtanong. So ikaw din yung bumili ng lupain ni Mang Juan? Oo. At bakit? Gulat na gulat ka ba? In fairness naman sa'yo, at alam mo yan ha, gumagana pa pala ang pagkamaritis mo kahit gurang ka na. Sarkastikong sagot ni Lito, habang ibinabalik ang mga papeles sa kanyang mamahaling sasakyan. No! Sigaw ni Miley dahil di niya matanggap ito. Huwag kang sumigaw. Huwag kang mag-alala dahil di ko gagawin ang ginawa mo sa amin ng tatay ko dahil sa di ako katulad mo. Di ba sabi mo walang Fernandez na mahirap? Well, wala na talaga. Dream come true mo na to, Aling Miley. Saad ni Lito na siyang naging dahilan upang mapahiya ang kanyang tiyahin. Ganun na din ang iba niya pang kapitbahay. Halos di sila makapagsalitang lahat. Pinapansin pa rin sila ng mga kamag-anak kahit na minamaliit nila ito noon. Di ito nagtanim ng sama ng loob. Subalit ay ang kanyang mga kamag-anak lamang ang umiiwas dito dahil sa kanilang pagkakahiya. Bumili pa ng maraming lupa ang mag-ama at ginawa nila itong taniman ng mga gulay at prutas. Ito ang kanilang naging negosyo sa kanilang bayan na pinamamahalaan ni Mang Rico. Tuwang-tuwa naman ang maraming mahihirap sa kanilang lugar sapagkat nabigyan sila ng mag-ama ng trabaho na siya namang malaking tulong para sa mga ito. I am so proud of you, anak. Akala ko, lalaki na ang ulo mo dahil natupad mo na ang lahat ng pangarap mo. Tay, wala sa akin ng paghihigante, kundi nasa Panginoon. Siya na po ang bahala sa kanilang ginawa sa atin. At nang dahil doon, ay di na kailanman minaliit pa ang mag-ama. Sa halip, ay marami sa kanilang bayan ang namangha at ginawa silang inspirasyon sa buhay ng kanilang mga kapitbahay na hindi kahirapan ng hadlang para makamit ang pangarap sa buhay. Kung may manglalait at mangmamaliit, ay gawin itong inspirasyon para makamit ang iyong mga pangarap. Magandang araw, kaibigan. Ako nga pala si DJB